So yan, magte-test print na tayo gamit yung Canon Easy Photo Print EX. So ang gagamitin ko RC Satin 5R. Lalagay ko dito sa tray. Yan, yun yung mga titest natin. Ang setting, then magpiprint pa ako, magre-ready pa ako uli ng isang papel. So yan, magte-test print na tayo gamit yung Canon Easy Photo Print EX. Hanapin lang natin yung shortcut o kaya i-type natin sa search. Lalabas na yung Easy Photo Print EX. Then, photo print, select paper, select image. Then hanapin natin yung tulad sa tinest print ko doon sa L3310. Yung file, parehas. Yan. So, ito yung sa L3310 ko na tinest ko. Isang border, tsaka isang borderless. A4 size to. Pero dito, 5R na lang yung gagamitin ko kasi sayang din yung papel. Ito siya, yung... Yan, select natin yung image. Yan, paper, matte yung pinili ko. Pero may additional settings pa dito sa taas, no? Pwede nyong galawin yan. Tingnan natin to. Hindi yan. Dito. Dito na yon sa layout print. Yan, may additional settings yan. Ito, correct, enhance image. No? Pwede kayong mag-adjust dito. Yung red eye correction. Face sharpener. Yan, digital page smoothing. Yan, pwede nyong explore. Tapos yung manual, brightness, contrast, sharpness. Yan, pwede nyong baguhin. Pero hindi ko na babaguhin, no? Ipiprint ko na lang ng default. Then, teka lang, no? Ito, kailangan mapili ito. Kasi meron akong Canon G1010. Dapat mapili nyo sa printer yung G2010. Yan. Pag hindi nyo napili yan, mag-e-error yan. Then, layout, print. Then, ang pinili ko, borderless. Yan. Tingnan ko, i-double check ko lang yung paper size. Yung tama, 5R. Yan. Layout, print. Then, i-click ko na yung print. Hindi muna, ilalagyan ko muna siya ng papel. So, ang gagamitin ko, RC Satin 5R. Lalagay ko dito sa tray. Kailangan saktong-sakto, walang space para hindi pumaling. Yan. Meron tayong tatlong media na susubukan. Sa RC Satin. Yan. RC Glossy. Ang brand niya pa rin ay Kuyi. Kuyi din tong RC Satin. Tapos, swap naman tong ordinary photo paper na may back print sa likod. Yan. So, check na natin. Yan, yun yung mga titest natin. Ang settings natin, matte. Then, print. Yan. So, hindi ko na lang siguro to, hindi ko na lang ipa-fast forward. Para makita natin kung gaano katagal yung printing. Yan. 5R to, no? Kasi sabi doon yung 4R. Ito yung 4R. Sabi sa specs, 60 seconds, no? Parang 1 minute na. Yan, orasan nyo na lang, no? Kasi hindi ko ipa-fast forward to. Para matest kung gaano katagal. Kahit humaba yung video. Yan. Then, magpiprint pa ako. Magre-ready pa ako uli ng isang papel. 5R uli. Unahin ko to kasi babaguhin ko yung paper size pagdating dito. Sa 4R. Ito yung sinabi na,
60 minutes, 60 seconds. Hindi 60 minutes ha. 60 seconds. Yan. 5 hour. Pero tingin ko parang mabilis naman. Yan. Maganda yung print. Yan. Ito yung sa Epson ko. Ito yung sa Canon. Yan. Epson, yung malaki, Canon. Then isa pa, glossy to na, glossy na ordinary. Then babaguhin ko na yung paper size dito. Select paper 4R naman yung pipiliin ko. Matte pa rin. Yan. Yan, dito yung ano raw, yung 60 seconds yung bilis. Ito glossy to. Ayun yung likod niya. Lagay ko dito. Yan, dapat sakto. Hindi mahigpit, hindi maluwag. Yan. Yan, ito lang yung relo ko. Wala akong stopwatch. Yan, yan yung oras. Natin. Yan. Yan yung oras. I-click na natin yung print. Uy, nalaglag yung relo ko ba? Maaga lang. Gumagalaw itong lamesa. Kaya tumutunog. Yup, nalaglag yung relo. Ganun, parang mas matagal sa 4R. Ang bilis lang nung 5R. Parang baligtad ah. Yan. Ang ganda sa glossy oh. Ang ganda sa glossy. Ang ganda oh. May konting bakat, no? Pero pag ginanon mo, hindi naman siya halata. Yan, hindi naman siya halata, no? Sa RC satin, hindi mo talaga mapapansin yung ano, yung mga marks. Yan. Ito sa glossy, meron siya, makikita mo, pero pag talagang tinutukan mo, pag nakaganyan flat na ganyan, hindi na ano ng ano, hindi halata. Hindi tulad nung sa Epson. Nagprint ako ng glossy nawala yung ano. Bakat na bakat. Dito sa Canon hindi masyado. Kung talagang bubusisiin mo yung titinya mo ng malapitan talaga, makikita mo. Pero kung unang tingin lang na ganyan, ay hindi halata. Ang ganda ng print, no? Yan. Yung kupas nito sa magtatanong, depende yan kung ano yung paggagamitan mo, kung paano mo siya i-store, ilalagay mo ba siya sa album, ilalagay mo ba siya sa frame, ilalaminate mo ba, no? Mas tatagal, no? Pero kung expose lang, kasi nga ang color niya ay dye, ang pigment niya lang ay black. So iba yung formulation niya, hindi ka basta-basta pwedeng gumamit ng ink na universal. Although gumagana siya, pero in the long run, baka masira yung head.
kung bibili kayo ng replacement na ink, dapat compatible sa sa Canon. Ayan, tulad nito, no, GI 790 LNC. Meron din yung meron din yung Inkrite. So, yan po mga kaprinting nung hanggang sa muli. Huwag nating kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech. Maraming salamat.